The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Ayan, aarangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Pia at ako po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Bago po tayo mag-umpisa, syempre babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor. Ang aming Director 4, si Sir Junicio G. Alvinia. Good morning, sir. Ang Director 3, si Sir Joel Vidator. Good morning po. Ang ACD Chief and Interim Director for Extension, Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos. Good morning po. Ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund ng Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres Tuates Jr. At ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson C. Santiago. At syempre binabati rin po namin ang aming mga section head sa STIPS at STIDS na sila Sir Jet Molek Sobaba at si Ma'am Besgie S. Magararu. At syempre isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig at sa mga naka-field work, ayan, sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel, naway lagi po tayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe, syempre. At sa bagong usapang RCEF po ay ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula po ito sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness ng agrikultura. Ayan, so sa huling episode po na tinalakay po natin last Wednesday ay ang mahalagang tungkulin ng Bureau of Plant and Industry sa RCEF 2.0. Kasama po dito si Sir Ruel Hadkan, ang Science Research Specialist 2 ng Bureau of Plant and Industry o BPI. Kaya kung na-miss nyo ang previous episodes natin ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. And please do like and follow the official Facebook page of the RCEF Mechanization Program. Ayan, naka-live na rin po tayo ngayon sa Facebook page ng RCEF Mechanization Program. At kung gusto nyo naman po makita ang mga nagawa ng RCEF Mechanization at Extension Program sa unang 6 na taon, i-check nyo lang ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report. Ilalagay po namin ito sa link sa aming comment section na naka-live po ngayon sa Facebook page. Ayan. Pero syempre bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang balitang RCEF.
Capiz, tumanggap ng 25 units na makinaryang RCEP. Sa ilalim ng RCEP Mechanization Program, tumanggap ng 25 units ng mga makinarya sa produksyon ng palay at makatapos 6 ang mga farmers, cooperatives and associations mula sa probinsya ng Capiz para sa taong 2025. Ang mga makinaryang pinamahagi noong September 11 ay nagkakahalaga ng 75 million pesos. Binubuo ito ng 2 precision seeders, 4 na village-type rice mills, 6 na 4-wheel drive tractors, 10 combine harvesters at 3 drying systems. Technical briefing isinagawa sa Capiz. Kasabay ng pamimigay ng mga makinaryang RCEP sa mga FCAs mula sa probinsya ng Capiz, isinagawa ng Technology Management and Training Division ang technical briefing patungkol sa 4-wheel drive tractor at rice combine harvester. Isa ito sa mga hakbangin ng dibisyon para masiguro ang tama at angkop na paggamit ng makinaryang ipinamimigay ng programa. Bicol Region, tumanggap ng Rice Precision Seeders. 4 na units ng Rice Precision Seeder na nagkakahalaga ng 6.9 million pesos ang ipinamahagi ng PhilMec sa mga farmers, cooperatives and associations ng Bicol Region katuwang ang National Irrigation Administration, Camarines Sur Irrigation Management Office noong September 8. Kasama sa tumanggap ang John Peter Irrigators Association Incorporated mula sa Sorsogon at ang 3 samahan mula sa probinsya ng Camarines Sur, ang San Pedro Labao Irrigators Association Incorporated, Tarum Labao Patag Candata Farmers Irrigators Association Incorporated at Imperial Velasco Estate Irrigators Association Incorporated. Facebook page ng RCEP Mechanization Program pinalakas. Para masiguro ang maayos na pagbabalita at mas epektibong pagbahagi ng mga aktibidad ng RCEP Mechanization Program, nagsama-sama ang mga kinatawan ng Applied Communication Division at Facility Management and Field Operations Division noong September 11. Tinalakay sa pagpupulong ang mga mahalagang hakbang ng programa at mga posibleng contents na maaaring pagtulungan ng 2 dibisyon para palakasin ang Facebook page ng RCEP Mechanization Program. 3 FCAs at MLGU sa Bien Unido Bohol tumanggap ng makinarya mula sa RCEP. Tumanggap ang 3 FCAs at lokal na pamahalaan ng Bien Unido ng mga makinaryang RCEP sa pamamagitan ng awarding of certificates noong September 5 sa Bien Unido Bohol sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbubukas ng 20 peso rice project sa nasabing munisipalidad. Kabilang sa mga naipamahaging makinarya ay 3 unit ng 4-wheel drive tractors, 1 unit ng multi-stage rice mill, at 2 unit ng recirculating dryers na nagkakahalaga ng higit 25 million pesos. EDD Staff sumiilalim sa orientation sa paggamit ng TMIS. Sa pangunguna ng ICT, DTD at TMTD, sinagawa ang orientation training sa paggamit ng Training Management Information System para sa mga kawani ng EDD noong September 1 at 11, 2025. Layunin ng pagsasanay na maipakilala ang TMIS at maipaliwanag ang mga pangunahing features nito upang mas madali at maging maayos ang proseso ng pagko-consolidate at pagmomonitor ng mga natapos na trainings. RPS-1 binuksan sa Negros Oriental. Formal nang pinasinayaan ang Rice Processing System 1 na handog ng RCEP Mechanization Program sa Bayawan Multipurpose Agricultural Kilusang Bayan Cooperative mula sa Bayawan City, Negros Oriental noong September 9. Ang RPS-1 na nagkakahalaga ng mahigit 18 million pesos ay binubuo ng 2 recirculating dryers na may 6-ton drying capacity per batch at multi-stage rice mill na may 1.5-ton milling capacity per hour. Makinaryang RCEP ipinamahagi sa handog ng Pangulo Caravan.
Ipinagkaloob ng PhilMec ang 24.1 milyong pisong halaga na makinaryang RCEP sa 12 farmers, cooperatives and associations mula sa Oriental Mindoro, Laguna at Quezon, kasabay ng ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat noong September 13. Sa ilalim ng RCEP Mechanization Program, tumanggap ang Oriental Mindoro ng 2 units ng 4-wheel drive tractor, ang Laguna ng 7 units ng Rice Combine Harvester at ang Quezon Province ng 3 units ng 4-wheel drive tractor. At yan po ang mga impormasyon hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para sa mga karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan, so bago muna po tayo magsimula, syempre, batiin po muna natin ang ating mga viewers and listeners sa ating live stream. Ayan, so mula po sa RCEF Extension Program Facebook page, ayan, good morning po kay Sir Demosthenes Valeroso Laurio at kay Ma'am Irma Bacolod Amerna. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. So, ngayong episode po ay makakasama po natin si Ma'am Denise A. Solano, ang Assistant Director mula po sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM. Tatalakayin naman po natin ang mga impormasyon tungkol sa tungkulin ng BSWM sa RCEF 2.0. Ayan, magandang araw po, Ma'am Denise. Good morning Ma'am Pia, and good morning po sa lahat ng ating mga viewers sa ating pong programang ito. Ayan. Salamat din po sa opportunity na ito. Yes, Ma'am, baka may gusto kayong batiin o i-shout out bago po tayo mag-start. Siyempre, shout out po sa aming direktor, si Ma'am Gina Nilo, na masyado pong workaholic at kami po ay ginagabayan dito sa Bureau of Soils and Water Management. Sa lahat po ng aking mga kasamahan na nakikinig po sa atin ngayon at siyempre sa ating po mga farmers na nakikinig po sa programa natin. Yes, ma'am. Good morning po sa ating lahat. Para po, ma'am, umpisahan natin ang ating talakayan. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano po ang Bureau of Soils and Water Management at ano po ang pangunahing tungkulin nito? Okay, thank you so much, Ma'am Pia. Unang-unang, Bureau of Soils and Water Management is the nationally mandated agency po on sustainable management ng soil and water resources po for agriculture. So, ang ibig sabihin po, kami po yung tungkulin po namin ay ang magsagawa ng mga pag-aaral at pagsusuri at pagbibigay ng rekomendasyon upang mapabuti ang kalidad ng ating pong lupa, especially yung ating sakahan ng ating agricultural lands. Kasama rin dito ang pagbibigay ng tamang teknolohiya at serbisyo para masiguro ang mataas at ligtas na produksyon ng agrikultura. So sa madaling salita po, ang Bureau of Soils and Water Management ay nagtitiyak na ang ating mga lupa ay magagamit na sa pinaka-epektibo at pinaka-angkop na pamamaraan para po syempre magkaroon tayo ng ligtas at mataas na kalidad na produksyon. So, soil health for food security and for healthy food po para sa ating lahat. Ayan. So, ma'am, paano po nakikilahok ang BSWM sa implementasyon ng RCEF 2.0? So itong RA 12078, ano po, yung bago po nating amended na pinalakas na RCEF, kami po, ang Bureau of Soils and Water Management, isa sa mga pinakabagong implementing agencies na nabigyan po ng tungkulin under sa RA 12078. So under po sa RA 12078, tatlo po yung naging tungkulin na ibinigay po sa atin. Unang-una po yung i-install at pag-establish ng mga solar-powered irrigation system at small water impounding projects. Ang pangalawa po ay yung ating pong Soil Health Improvement Program. And ang pangatlo po ay yung pong composting facility for biodegradable wastes. Ma'am, paano po nakakatulong itong mga nabanggit nyo, ma'am? Paano po nakakatulong yung mga programang ito sa pagpapabuti ng lupa at patubig para sa mga magsasaka po ng palay?
Okay, thank you Ma'am Pia for that question. So, isa-isahin po natin, ano po, dahil tatlo nga po yung components natin. So, unahin po natin yung pong ating pong solar-powered irrigation system and small water impounding projects. So, ito po sa pamamagitan po ng pagpo-provide po nito, makakadagdag po tayo ng mga productive areas kasi mag-i-irrigate po tayo ng mga lupain. So, madadagdagan po ang production areas ng ating mga rice farmers. So, in-expect po natin, syempre, madadagdagan po rin yung kanilang cropping intensity and yung production po nila. Pangalawa naman po, sa ating soil health improvement project or program, dito naman po tayo po ay magbibigay po tayo ng mga iba't ibang teknolohiya. Isa sa mga pinaka-teknolohiyang ipopromote po natin ay yung Adaptive Balanced Fertilization Strategy, kung saan tayo po ay nagpo-promote na ang paggamit po dapat ng ating fertilizer ay balanse. Ibig sabihin po ng balanse, dapat meron din tayong paniguradong fertilizer na binibigay sa ating lupa, hindi lamang sa ating mga halaman o pananim, especially sa ating mga palay. Additionally, meron din tayong itatayong Provincial Soils Laboratory under po sa Soil Health Improvement Program ng RCEF. And lastly, under naman po sa composting facility for biodegradable waste, tayo po ay mamamahagi ng mga composting facilities kung saan tuturuan po natin ang ating farmers kung paano mag-produce ng compost. Bakit nga ba natin kailangan turuan ang ating farmers? Ano po? Dahil ang compost po ay isa po, or organic fertilizer, ay isa po sa mga bagay na ipinopromote natin na gamitin ng ating mga farmers para po mapaganda at maibalik po yung taba at ang kalidad at ang health ng ating mga lupain. Ayan. So, sa mga nakatutok po sa atin ngayon at sa mga hindi pa nakakakilala sa Bureau of Soils and Water Management, sana ay naging informative yung mga binigay na info sa atin ni Ma'am. Ayan. Ma'am, para po sa susunod na katanungan, anong uri naman, Ma'am, ng suporta ang ibinibigay po ng BSWM sa mga lokal na pamahalaan o kooperatiba sa ilalim po ng RCEF 2.0? Okay, thank you, Ma'am Pia. So, isa-isay natin muli, ano po. So, sa lating mga lokal, isa sa mga lokal na pamahalaan, isa po syempre sa mga issues po nila, ano po, ay kulang po ang patubig ng ating pong mga rice farmers or ang ating mga magsasaka. Kaya po, dun po sa proyekto ng RCEF na pag-i-establish ng solar-powered irrigation system and small water impounding project, ito matutugunan natin. So, mabibigay po natin yung pangangailangan nilang patubig, lalo na kapag ito po ay tag-init. Ano po? So, yun po ang ating sinusuportahan at itulong na maibibigay. That's to address yung po mga challenges ng ating mga rice farmers. Second po, under naman po sa Soil Health Improvement Program, isa rin po sa mga concerns ng farmers natin is yung accessibility po ng soil laboratory. Bakit nga po ba importante yung soil laboratory sa ating farmers? Kasi po, kapag alam po natin yung health ng ating soil, yung pong kung ano po ang nasa loob ng ating lupa, mas magiging tama po yung rekomendasyon or yung mga fertilizer sa mga agricultural inputs na ating gagamitin. Kaya napaka-importante po ng soil laboratories. Ngunit dahil nga po sa ngayon, iisa lang po sa bawat region ng ating regional soil lab, so nagkakaroon po ng hirap sa accessibility sa farmers. So ito pong pagtatayo natin ng provincial soil laboratories under the RCEF ay tugon po sa issue or challenges na ito ng atin pong mga lokal at ating mga farmers. And lastly po, yung pong CFBW or composting facility, sabi nga po natin, kailangan ngayon po ay bigyan na rin po natin ng pansin yung fertilizer na kailangan ng lupa, hindi lamang ng ating pananim. Ngunit may mahal din or may presyo syempre yung fertilizer na organic or compost. Ngunit sa ating pong sariling bakuran, tayo po ay makakagawa nito. Tayo po ay kaya-kayang gumawa ng compost at bonus points pa po ang gagamitin po natin ay mga solid
waste po natin, especially biodegradable waste, na nasa paligid po natin, agricultural waste, kitchen waste, kumbaga nakatulong na po tayo sa environment, makakadagdag pa po sa pataba ng ating lupa. So yun po ang mga sagot or tugon natin sa ating mga issues and challenges ng mga local governments natin and ng ating mga farmers. Ayan. So, ayan, mga Karadyo Agri, sana ay nakapag-take down notes kayo at makatulong po ang mga impormasyon na ito hatid sa atin ni Ma'am Denise. Ayan, wag po muna kayong aalis mga Karadyo Agri at magbabalik pa po si Ma'am Denise, syempre from BSWM. Ayan, para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga focal person by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMec offices sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMec CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD office, PhilMec CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar,
you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balinsasayao, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9 covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10 covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13 covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11 covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12 covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung mayroon kayong mga katanungan regarding sa application ninyo upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program. Ayan, so ulitin ko po mga karadyo agri, yung mga nakita nyo po ng mga regional focals ay sila po ang maaari ninyong kontakin para regarding po ito sa mga application nyo upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program. At para naman po sa mga katanungan o concern tungkol sa mga programa ng Bureau of Soils and Water Management ay maaari po silang makontak sa ipapakita po natin ngayon sa ating mga screen sa mga nakatutok po sa ating live stream. Pwede po natin silang kontakin sa kanilang Facebook page na @official BSWM at pwede po silang tawagan sa 8529-7640 local 100 at pwede rin po silang kontakin via their mobile number sa 0919-318-7127 at maaari din po silang i-email sa customers.center@bswm.da.gov.ph. Ayan, so kung meron po kayong mga concerns sa kanilang programa ay maaari po nyo silang kontakin sa aking mga nabanggit. Ayan, so nagbabalik po syempre si Ma'am Denise mula po sa BSWM. Ayan, hello ma'am. Ayan, so para po ipagpatuloy natin ang ating talakayan, paano ma'am po nasisiguro ng BSWM na ang mga teknolohiyang ginagamit, ma'am, sa mga nabanggit nyo po kanina ay angkop sa lokal na kondisyon ng lupa at tubig? Okay, thank you po again, Ma'am Pia. So, since po, sabi ko nga po ang ating ahensya, tayo po ay, ang mandato po natin ay pagandahin ang lupa ng ating pong mga magsasaka. Ano po? So, ito pong ating huling study po,
yung out of the rice areas, sa studies po natin, nakita po natin na 83% po or 2.6 million hectares, medyo mababa po yung fertility ng ating lupa. So lahat po ng ating pong components under RCEF, yun po ang priority areas po natin. So ngayon po, out of those priority areas identified, ang unang-una po syempre natin gagawin for solar-powered irrigation system and small water impounding project is yung i-validate yung ating area. So kailangan tingnan po natin ng mabuti, pag-aralan natin yung lugar ng ating mga magsasaka na nangangailangan ng patubig. Kung ano po yung angkop, kung mas sa kanila po ba ay angkop yung solar-powered irrigation system or SPIS o ang small water impounding project o ang SWIP. Ganon din po sa composting facility for biodegradable waste or CFBW. Validation din po ang ginagawa natin sa mga beneficiaries na interesadong magkaroon ng CFBW. Tinitingnan po natin ang kanila pong area, ano po yung available po na raw materials, at ibinibigay po natin yung angkop po na composting facility po para sa kanila. And itinuturo rin po natin kung ano po yung tamang mga raw materials na pwedeng gamitin po nila para po sila ay mag-compost. And doon naman po sa ating Soil Health Improvement Project, di ba nga po tayo po ay mag-i-establish ng Provincial Soil Laboratory. So yung ating pong mga rice farmer beneficiaries sa ating pong ititest ang kanilang mga lupa. So out of the analysis po ng lupa, tayo po ay magtuturo ng adaptive balanced fertilization strategy. So doon po gagamit po sila ng mga organic fertilizer and compost na nanggaling sa CFBW plus yung pong tamang quantity ng fertilizer na gagamitin po nila na kakailanganin nila. So napakaganda po at napaka-importante na sakto yung fertilizer na nilalagay natin para hindi po sayang unang-una, sayang sa pera, at higit sa lahat, hindi po masyadong ma-overused at ma-abused yung ating lupa sa paglagay ng sobrang dami ng commercial fertilizer na hindi naman kinakailangan. Kumbaga po, yung pong mga yon ng mga ibang pangangailangan ng lupa, ng ating pananim, ang sasagot na po nun ay yung compost na gagamitin po natin. Ma'am Bali, follow-up question ko lang po regarding po dito. Ma'am, bukod sa vina-validate nyo po yung mga farmers natin, tama po ba? Yes, meron pa po bang ibang mga requirements, kumbaga para maging sila ma'am, maaprubahan po? Opo, syempre po, meron po tayong mga requirements na kailangan, katulad po sa laki ng areas nila. So sa pag-validate po natin, may kanya-kanya po tayong checklist. Para po sa SPIS SWIP at para sa ating CFBW. Unang-una po ay yung kanila pong laki ng areas, example po. And then availability sa CFBW po, yung availability ng tubig sa paligid nila. And then yung pong mga peace and order, syempre. So, lahat po dapat po wala sa flood-prone area yung CFBW. Yung pong ating SPIS and SWIP dapat po ay nasa rain-fed area. So, meron po tayong gabay na checklist na dapat po makomply po nila yon at para po masabi natin feasible po yung kanilang sites para po at angkop po yung ibibigay nating project. Ayan. So, sana mga ka-Radyo Agri nakapag-take down notes po kayo kung kayo po ay interesado, syempre. Ma'am, kung na-aprubahan na po sila at na-validate na po, ano naman, ma'am, yung mga benepisyo pong natatanggap ng ating mga magsasaka mula po sa mga proyekto na to ng BSWM sa ilalim po ng RCEF 2.0? Okay, thank you Ma'am Pia. So, doon po, isa-isahin po natin muli. Sa SPIS or SWIP, syempre, ang una-una po nating makukuhang benepisyo dito is yung pong available water para po sa ating sakahan. So, ngayon po, ngunit syempre, hindi po tayo magtatapos na nailagay at na-construct na natin sila. Ganun na lamang po ba yun? Syempre, hindi. Ang patuloy po yung mga ibibigay na tulong at assistance ng ating pong ahensya under RCEF na tayo po ay magbibigay syempre ng training. Hindi po natin sila iiwanan.
ititrain po natin ang ating pong mga beneficiaries on how to maintain yung ating pong mga SPIS and SWIP. And tuturuan, gagabayan din po natin sila sa pag-create ng isang asosasyon na maging matibay po. Meron po tayong tinatawag na Small Water Irrigation System Association or SWISA. So, yung pong mga yun ay nagiging matibay na asosasyon dahil ginagabayan po natin sila. At syempre po, gagabayan rin po natin sila na sana maging kooperatiba din po sila. Mag-register po sila bilang mga cooperatives. Under naman po sa SHIP or Soil Health Improvement Project, yung nga pong accessibility. So napakalaking benepisyo po ito sa ating farmers na accessible at malapit na lang po ang ating pong provincial soil laboratory. And syempre po yung pong matutunan nila yung adaptive balanced fertilization strategy. Matutunan at i-adapt po nila kasi through this ABFS, kung ito po ay talagang i-adapt at ipapractice nila, makikita po nila talagang tataba po, babalik yung health ng kanila pong lupa. So, pag in time, patuloy po nilang ipapractice ito, darating po yung panahon na pababa ng pababa yung need po nila for commercial fertilizer kasi po yung lupa mismo kaya niya na pong ibigay yung pangangailangan ng ating pong mga pananim. And syempre hindi rin natin sila iiwanan. We will continue to train them. Turuan po natin sila, gagabayan po natin sila. Ang PSLD naman po, ang Provincial Soil Laboratory, dahil po ang Bureau of Soils and Water Management is mandated to regulate all soil laboratories in the Philippines, public or private man yan. So yung provincial soil laboratories natin, patuloy po nating i-ensure na ito po ay sumusunod sa standards para po paniguradong accurate ang ating pong mga analysis. Tama po yan at accurate po yan according to our standards. And lastly po, sa ating composting facility for biodegradable waste, syempre po, napakalaking benepisyo po yung magkaroon po sila ng sariling compost, hindi na po kailangan bumili. Pwede na pong gawin sa ating paligid, nakakabawas ka na pa ng basura, so nakakabawas ka ng mga hindi magandang gas emission, so nakakatulong tayo kahit papaano sa pagbagal ng ating pong global warming. And syempre yung compost, pag ginamit at dapat gamitin nila sa kanilang mga rice areas, makakatipid po sila ng husto at masigurado po gaganda po ang lupa nila. And again po, hindi po natin iiwan ang mga beneficiaries natin. Sila po ay i-assist at i-guide natin. We will train them. May mga iba't ibang level po tayo ng training at syempre i-guide din po natin sila na maging asosasyon at hopefully maging kooperatiba. We will create po networks among our farmers and among our beneficiaries para mas maging matibay po ang kanila pong pag-i-embrace ng ating mga teknolohiya at mga binibigay na interventions po sa kanila. Ma'am, dahil nabanggit nyo na yung mga pag-training, nagbibigay po tayo ng training, pwede nyo po ba, ma'am, i-elaborate itong mga pagsasanay or mga capacity building mula po sa BSWM para sa mga magsasaka po or mga extension workers, ma'am? Okay, thank you Ma'am Pia. So ang training po ay napaka-importanting component ng kahit na anong proyekto ng isang government agency. Ang lahat po ng government agency, kasali na tayo sa Department of Agriculture, hindi tayo basta-bastang magbibigay lamang ng ating mga interventions. Malaking factor po na patuloy po namin binibigay yung training para masiguradong maging operational at maging sustainable yung projects. So sa SWIP po at SPIS, tayo po ay nagkakaroon ng mga training sa ating beneficiaries and mga extension workers kung paano po ito ma-operate, nabanggit ko nga po kanina, at paano po ma-maintain yung asosasyon. So sa training po natin, hindi lang basta yung pag-create na asosasyon, pati po nagkakaroon even a leadership kasama po sa module, yung leadership training, kasi kailangan po masigurado natin na yung samahan po
nila ay matibay. Kasi ang SWIP and SPIS po malaki. So malaki po yung sakop. Isasama-sama po natin ang different barangays na nakikinabang po sa SPIS and SWIP. At gugustuhin natin na maging maganda yung samahan nila. So yun po ay tinuturo natin sa kanila. So aside from the technical, leadership, and even yung team building among the group para maganda po yung samahan at yung kanila pong mamamaximize po nila yung SPIS at yung SWIP. Doon naman po sa ating pong CFBW, kanina nabanggit ko may 3 level po yun na training. Ang unang level po, syempre, yung pong paggamit ng equipment na binibigay natin. Yung simple operations and maintenance po nito. Pangalawa po, syempre, yung compost production, ano po, yung process. Pero hindi lang po yung proseso, kundi even the science behind it. We will teach them yung paano maintindihan kung paano ba dapat ang tamang kombinasyon ng mga raw materials. Hindi pwedeng basta ituro na lang natin ganito kadami. Dapat ipaintindi natin sa kanila para mas ma-appreciate nila at in the long run, kaya na po nilang gawin on their own kung bakit nga ba ganun ang mga dapat nilalagay para i-compost. And then lastly, sa level 3, kapag matatag na po yung kanilang production, kumbaga continuous na po, tuturuan naman po natin sila or gagabayan natin sila na ma-register po itong ating mga pinoproduce sa BAFS o kaya sa FTA. Ano po. At tuturuan po rin natin sila na kung i-network natin sila na maging institutionalized sila. So, meron pong 3 kategorya kasi ang ating mga beneficiaries. Ano po? Pwede pong local government unit, pwede pong farmer associations, pwede rin naman pong mga, itong dalawa, under RCEF, ito lang pong dalawa. Ngayon po, under local government unit, we will teach them or present to them a model community development program para po sa CFBW. And doon naman po sa mga farmer associations, ipagsasama-sama natin sila para po maengganyo sila to come up with a compost producers association or cooperative para magkaroon po ng networking. And then lastly po sa Soil Health Improvement Project, meron po tayo dyan mga trainings on adaptive balanced fertilization. Napakagandang training po nun. Tinuturo rin po natin. Hindi lang basta, again, tulad ng sinabi ko kanina, hindi lang natin ibibigay ang list, itong gamitin mo. Itinuturo natin bakit ba yun ang ginagamit. So pinapaintindi natin sa farmers at sa ating mga extension workers para mas ma-appreciate nila mula sa puso talaga at i-practice nila yung ating pong adaptive balanced fertilization strategy. Yes, ayan. Ma'am, napaka-informative naman pala ng binibigay nating mga capacity building or pagsasanay para po sa ating mga extension workers at mga magsasaka. Ayan. Ma'am, para sa susunod po nating katanungan, ano naman ma'am yung mga naging hamon o suliranin ng BSWM sa pagpapatupad po ng RCEF 2.0? Okay, thank you, Ma'am Pia. So sabi ko nga kanina, bunso kami, isa sa mga bunsong implementing agency under RCEP. So ngayon po, ang mga challenges natin, una dahil nga po bagong umpisang RA 12078, so nasa transition period pa po tayo. So medyo natatagalan po yung pag-aayos ng budget, so understandable naman po yun. Kaya hindi pa po tayo nakakapag-umpisa ng ating pong mga procurement and establishment. So una po yun. Pero kapag 2026, I'm sure magiging smooth naman na po yan. And then, another challenges po ay yung syempre yung pagbabalidate sa mga areas. Hindi po madali at hindi po ganun ka-simple. So, bawat validation, it will take 1 day or 2 days para siguradong tama ang ating pong mga resulta. Kaya, syempre, yung dami po ng tao sa Bureau of Soils and Water Management. So, kailangan po nating tapusin at pagkasyahin yung dami lang po ng manpower po natin. And then, lastly, syempre, yung paghahanap po ng mga pakikipag-ugnayan sa ating mga local government units na napaka-supportive naman po. But of course, it will take time to discuss things, especially sa pagtatapos
pagtatayo ng provincial soil laboratories. So those are challenges na nararanasan natin ngayon, pero napakadali naman pong solusyonan, lalo na po kapag suportado po tayo ng ating mga DA regional field offices at ng ating local government units. And we are so happy na tayo naman po ay well supported dun sa ating grounds, kasi kung tayo lang po ang gagawa ng ating on the grounds po na trabaho ay hindi po natin kakayanin. So ayun po naman ang mga challenges so far na na-experience natin sa ating RCEF activities. Ayan. Ma'am, bilang nasa early stages po tayo, ma'am, syempre sa pagpapatupad ng RCEF 2.0, sa inyong pananaw po, ma'am, paano po mas mapapalakas ang papel ng BSWM sa pag-unlad ng sektor ng palay sa buong bansa, ma'am? Bali, in general na po ito. In general, syempre ang pangarap, naman po, pangarap po ng ating RCEF, mapabuti ang ating mga rice farmers, mapaganda ang kanilang produce, mapadami, at maging mas maganda ang pamumuhay ng ating rice farmers. And syempre, in the long run, ay food security yon para sa ating lahat na mga Pilipino. So sa sa tulong po ng mga tatlong components po natin, ang BSWM po ay magdadagdag po tayo, palalakasin po natin ang mga rice farmers natin, padadamihin po natin yung ating pong mga productive areas. So kung patuloy po tayong susuportahan ng ating RCEF at patuloy na may pondo at dumami yung ating mga SPIS at SWEEP, sigurado dadami rin po yung ating production areas. So isang malaking tugon po para ma-achieve natin yung inaasam natin na rice self-sufficiency. And then doon naman po sa ating soil health improvement project. So ang napakalaking importansya po kasi na i-embrace at i-practice ng ating mga rice farmers ang adaptive balanced fertilization strategy. So aside from continuously providing techno-demos or adaptive balanced fertilization site, sana po yung mga farmers natin patuloy po nilang i-adapt ito, at yung mga kapitbahay nilang farmers makita yung ganda nito, at patuloy po natin itong gayahin at i-practice. At ng BSWM po ay nandyan lang po para tulungan at i-assist po kayo. At pinapangako po namin maganda po ang magiging resulta sa produksyon po ng ating mga rice farmers, pati po sa quality ng inyo pong mga maaning mga palay. And sa CFBW naman po, ating pong patuloy na pagbigay ng composting facility, yung suporta na ibibigay ng RCEF na sana'y makaproduce po tayo or maka-establish po tayo ng maraming composting facility. Kasi po kung marami pong composting facility, marami pong maiingganyong mag-practice ng adaptive balanced fertilization strategy. At sabi nga po natin kanina, di ba po, na ang pinaka-priority areas namin ay yung mga 83% na medyo mababa or low ang fertility. Kasi po ang pangarap po natin within the 6 years, at least 5%, napakababa po, di ba po? At least 5% po nung mga areas na yun, maibalik natin ang kanila pong ganda ng kalidad ng kanilang lupa. So, ito pong mga ito, kung patuloy pong susuportahan ng ating administrasyon, ng ating RCEF especially, at suportahan ng local government at ng ating rice farmers, yakapin at i-embrace at i-practice ang mga lahat ng ito, gamitin ang mga interventions na binibigay. Sigurado pong mapapalakas pa po, makaka-contribute tayo sa pagpapalakas ng ating rice farmers, rice sector po. Ayan. Ma'am, napaka-informative po ng mga naibahagi nyo sa ating mga listeners at ating mga viewers ngayon. Sana yung mga nanunood po, sana nakapag-take down notes kayo, syempre, para sa mga impormasyon na to. At ayun, ma'am, yan po ang mga impormasyon na hatid sa atin ni Ma'am Denise mula po sa BSWM. Sana po nakapag-take down notes kayo, mga ka-Radyo Agri, lalo na po sa mga interesadong farmers, syempre, at cooperatives. Ayan.
Wag po muna kayong aalis at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Magandang umaga po. Ako po si Johnny Balbuena, isang miyembro po, isales po ng Kalampasan Farmer Association na matatagpuan po sa Kasiguran, Aurora. Ako po ay nandito ngayon upang tanggapin po ang maibibigay po ng Department of Agriculture sa pasangay po ng PhilMec na aming tatanggapin ang isang equipment o machinery na higit na makakatulong po sa aming mga kasamang magsasaka. Alam po namin sa kasalukuyan, malaki po itong tulong para sa lahat ng mga magsasaka dahil po nababawasan na po ang guguling sa labi para sa pagganda ng kanilang sakahan. At higit sa lahat po, ito'y nakakatulong lalong-lalo na doon sa kapus ng mga magsasaka na maaari po namin matutulungan kung sakaling sila ay walang ipong puhunan para sa pagganda ng kanilang sakahan. At alam ko po, ito po ay malaking biyaya para sa amin na magsasaka ng Kalampasan, Kasiguran, Aurora ay napakaganda at napakabuti po na ito ay binigyan kami ng ganitong makinarya na makakatulong sa lahat ng magsasaka at lalong higit nabigyan po ng kasanayan sa maayos at magkakaroon ng produktibong ani ang bawat isa sa amin upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang matatanggap po namin ay yung isang 4-wheel drive traktor na higit pong makakatulong sa amin sapagkat po sa kasalukuyan ay sa presyo po ng bayad po sa paghahanda ay napakalaki po. Ay ito po ay malaking tulong sa amin dahil sa aming mga kapuspalad na magsasaka ay mababawasan aming puhunan para bayaran ang sinasabing pagpahanda ng saka. Hindi ko po maipaliwanag yung aming nararamdaman kasi po higit po kaming nagagalak talaga na ito po ay napakalaki at napakahalaga para sa amin sapagkat naibsan po yung aming mga problema na kami matulungan sa kasalukuyan lalo na sa mga puhunan na gagastusin sa aming mga pagsasaka. Yan po ay napakahalaki po para sa amin. Sa ngalan po ng Kalampasan Farmer Association, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. At siyempre po sa ating Department of Agriculture, so Regional Field Office 3. At siyempre po, pinapasalamatan po namin ang PhilMec na siya pong nanguna upang kami mabigyan ng nasabing traktor. At lalong hitin po sa aming mga agriculturist, ang aming provincial at aming municipal agriculture and staff na kami po ay nabigyan ng pagkakataon na magbigyan ng ganitong isang equipment na maaaring magamit po namin sa darating na pagkakataon. Lalo po ngayong kasalukuyan kami ay maghahanda na naman ng aming sakahan. At kami naman po ay nangangako na susundin po namin ang tama at maayos na paggamit ng makinarya upang pangalagaan ito ng maayos at mapagsilbihan po ang lahat ng mga kasaping magsasaka ng Kalampasan Farmer Association, Kasiguran, Aurora. Muli po, maraming po salamat. Ayan, at yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Kasiguran, Aurora. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, syempre nais po namin magpasalamat kay Ma'am Denise A. Solano sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon sa ating mga listeners at viewers. Ma'am, maraming salamat po sa inyong time at nagbigay po kayo ng mahalagang impormasyon sa ating mga karadyo agri.
Maraming salamat din, Ma'am Pia, at maraming salamat po sa PhilMec at sa ating pong mga magsasaka sa ating rice farmers. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Ayan. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po syempre sa buong agency, ma'am, ng Bureau of Soils and Water Management. Maraming salamat po. Ayan, so mga karadyo agri, dito po nagtatapos ang episode tungkol sa tungkulin ng DSWM sa RCEP 2.0. Maraming salamat din syempre sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program. Hanggang sa susunod, ako po si Pia at lagi po nating tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec may makinarya kayong aasahan. Ito ang usapang RCEP modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEP, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at Ethnic Urn Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM. PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.